Yan, manalangin po tayo. Aming amang Diyos na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa masayang tugtugan at awitan kanina. Nawa po ay nagalak ang puso mo sa pakikinig sa aming mga puso. At ngayon naman po, Panginoon, Ikaw ang pakikinggan namin. Mangusap ka sa puso namin, Lord. Hayaan mo na sa araw na ito, maiparamdam namin sa iyo na mahal ka rin namin, Panginoon. Salamat, Lord, kasi alam namin na sa araw din ito, ibubuhos mo palalo yung pagmamahal. Sobrang buhos, Panginoon, na mag-uumapaw ito hanggang sa aming pamilya, sa aming kapitbahay, hanggang even sa aming mga kaaway, Panginoon. Tulungan mo po kami na mag-umapaw sa pagpapala ng iyong pag-ibig at ng kapayapaan, Panginoon. Salamat sa pamilyang ito, Lord. Palakasin mo kami ngayong araw. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo po tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Para sa mga bago po, ako po ay, mga hindi pa nakakakilala siguro sa akin, ako po ay anak ni Pastor Roel at saka ni Mama Cynthia. Ayan, so kinausap po ako ni Papa, sabi niya, Sep, pwede ka bang magsalita bukas? Sabi, sige po. Sabi ko, ano kayang Lord ang isi-share ko? Na tinanong ko siya nung last week pinag-usapan about take ng stand by pagiging matatag yung senior niya. Sabi ko ba? Mapalad ang matatag, sabi ni Pastor Kaha nung last Sunday. At ngayon naman po ay naisip ko nag-February 14 na. Baka hindi pa napapag-usapan ng pag-ibig. Ayan po. So, ako po ay kahapon nanggaling po ako sa isang kasalan. At nung pinsan ko po ay kinasal po siya, ganda ng video, ang ganda ng mga lugar, yung gown, ang ganda. Nung nagbigay po ng mga advice yung mga tao, sabi, alam nyo, pag nag-away kayo, parang teka lang, kasalan to, pero parang alam ng mga may asawa, ready na kayo pag nag-away na kayo. Ready na kayo kapag nagkakilala na. Talaga, ito na yon. Kumbaga, yun ang madalas sinasabi ng mga nagbibigay ng advice. Sabi ko, ganyan ba talaga kapag kinasal? Kumbaga, sabi nila, daw kapag marami ako na naririnig, kapag ang asawa daw, yan daw ang best friend mo at yan din daw ang pinakamadalas mong kaaway. Sabi nila. Yan, kumbaga, dalawa yan, 2-in-1. Best friend mo na, kaaway mo pa. Pero alam niyo po, ang galing din ng Lord, kasi yung pagtuturo niya, sabi ng Lord, mahalin mo ang iyong kaaway. At yung pinakamatindi mong kaaway, kung asawa mo, matututo kang mahalin . Sabi nga ng iba, nagalit ka na kinabukasan, pero pinagluto mo pa. Ganyan ang klase ng pag-ibig na gusto ng Lord, di ba? Tampo ka na, sinarapan mo pa, di ba? Kahit na medyo inis ka pa. Si Mama po ay nung kamakailan lang sabi sa akin, binigyan ako ni Papa ng flowers ng Valentine's Day. Alam ko, hindi kami makapag-usap, naiinis si Pastor sa akin nung kamakailan lang kasi meron silang di pagkakaunawaan. Pero binigyan pa rin ng flowers, ba? Kaya, ng hair talaga. Kasi, may cake pa, matamis, di ba? Kasi ang pag-ibig ay hindi nakabase sa nararamdaman lang. Minsan hindi mo feel di ba? Hindi ko feel pero responsibility natin ang mag-love. Asawa na, pinangakuan natin yan di ba? Sa mga may asawa po, pinapaalala ng Diyos na tayo ay nangako Ako po, mangangako next month. Pasensya na po, hindi ko na po ma-invite lahat. Gustong-gusto ko pong i-invite lahat. Sa totoo lang po, at sila Mama din, kung gustong-gusto niyo po i-invite lahat. Pero masakit Medyo punong-puno na po. Pero hindi biro-biro yung kapag nangako sa altar sa harapan ng Diyos Ama natin yan Kaya si Papa po magkakasal sa akin. Sabi ko representation ng Father God yun tsaka ni Jesus at ng church. Gusto ko sana yung Father ko talaga, yung magkakasal sa akin. At yung pagpangako ko sa aking kasal, hopefully, ay ko yon, talagang gampanan ko yon, pangatawanan ko yon. Kasi kapag po ako ayun po, ang aking mahal nga po pala si Ann. Ayan, nasa likod po. Sa kanya po ako mangangako soon. Ayan po. So, hindi nakabase sa feelings. Ayan po. Minsan po, ang aking mahal, ang hormones niya, naku, nalagalab.
Wala naman akong ginawa. Pero talagang, teka lang, love, meron kasi ako. Lumayo ka muna. Ay, sige, love. Lumayo muna ako. Kaya, pero alam niya, pagkatapos niyan, minsan niya, habang nararamdaman niya pa na hindi siya natutuwa, love, natuto na siya, love, sorry ha, wait lang, meron kasi ako. Okay, gets ko na, love. Sige, diyan ka muna, dito muna ako. Palamig muna, ganyan. So, natututo tayong kontrolin ang ating nararamdaman kasi guided tayo by the Holy Spirit of our Lord. Kaya sa araw na ito po, ang pag-uusapan natin ay pinamagatang, ang linaw. True love po. Babasahin ko na lang po sa inyo para, ayan po, true love. Ito, mas malinaw pala to kasi diyan. Ayan po, true love. Ang love nyo po ba ay true? Uy. Tanongin nga natin ang katabi natin, tunay ba pag ikaw nagmahal? Uy, amen. Ayan. Alam niyo po, meron akong paboritong example. Sige, pwede, example lang ko ang aking mahal. Ayan po, example. Kunwari lang po, sabi ko sa kanya, alam mo, Ann, mahal, dito ka. Uy, sabi ko, alam mo, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Yeah, favorite ko po yung example yan. So, mahal ko po pa talaga siya. Sinabi lang ng aking bibig, pero ang aking love ay hindi totoo. Di ba? Pag sinabi ko, alam mo, love, mahal na mahal kita. Hi, ACL. Uy, naku po. May secret pala ako. Di ba? Pagka ganun po, ang love ko ba ay totoo. Di ba? So, mayroong iba't ibang klase na love. Maraming salamat. Palakpakan naman po natin ang aking mahal. Ayan po. Lagi ko pong ina-example yan. Bakit? Kasi meron po dito sa mundong ito na love na hindi true. Diba? Kaya po pag natin, true love. Meron nga po, meron ako mga kakilala, tatlo ang nanliligaw sa kanila. Diba? Madami. At syempre, pipili lang siya doon kung sino yung niya. Paano kung wala pala doon? Diba? Titignan niya sino ba dito ang talagang pinaka para sa akin? Sino ba dito ang gusto ng aking Lord? So, diretso po tayo. True love. Sabi ng Romans chapter 12, verse 9 to 10. Don't just pretend, sabi, to love others, but really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection and take delight in honoring one another. Napakagandang salita po ng ating Panginoon na mahalin natin ang isa't isa po yan. Hindi lang po sa partner lang natin. Honoring one another. Iwasan ng secrets. Iwasan ng mga maling gawain. Meron po, hindi porke magkasundo kayo. Kunwari, hindi kami nag-aaway. Pero pareho pala kaming scammer. Magkasundo kami, pero mali ang aming ginagawa. Kapag gano'n, di ba, pwedeng mali pa rin Hindi porke magkasundo ay tama na. Hindi porke hindi nag-aaway ay nagmamahala na. Meron po magkasundo, boss at saka empleyado, hindi sila nag-aaway, magkasundo lang sila. Pero once na magkabanggaan ng kanilang nais, gawin mo to, illegal. Naku po, boss, hindi pwedeng gawin yan. Ngayon, di ba? Hindi na sila magkasundo. Hindi ibig sabihin, nagmamahala na sila, di ba? Pero meron pong klase ng pagmamahalan na nais ng Lord na i-apply ng bawat isa na naririto sa atin. Love one another, sabi ng ating Panginoong Jesus. So, ang pag-uusapan po natin ito, ngayong araw na ito, marami pong forms of love Ilan lang po ang dadaanan natin sa ngayon. Kasi, Valentine's Day, kung mapapanood niyo po yung sa concept, ako po ay nag-share ng history ng Valentine's Day. Ayun po. Hindi ko na po dito sasabihin yung shinare ko doon, pero ito po ay idediretso natin ang pag-uusap about love, how to love according to the examples of Jesus. So pag tayo po ay nagbasa ng iba't ibang mga books sa Bible, ng Matthew, Mark, Luke, John, ayan po, makakakita tayo, parang may batang umiiyak po yata doon. Ayan, may Matthew, Mark, Luke, John, ay makikita po natin, may mga examples po si Jesus ng pagmamahal. Isa po dyan ay correction. Aray, ang sakit. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 6, the Lord disciplines those He loves and He punishes each one He accepts as His child. Sabi niya. Isa pa po, sabi dito, an open rebuke is better than hidden love.
Sabi, wounds from a sincere friend are better than many kisses from an enemy. Tindi, no? Sugat daw mula sa isang nagmamalasakit na kaibigan ay better kesa sa halik. Sino dito ang gustong halikan ni Judas? Ayan, ako po, di ba? Merong minsan humahalik sa atin, Judas pala. Wag naman sana partner natin yon, di ba? Na Judas pala ang humahalik. Ayan po. So, mas maganda pa daw yung wounds. Alam nyo, sa akin, ang pinakamadalas na nakasakit sa akin noon ay ang aking nanay. Grabe, pinapalo ako kapag mali ang ginagawa ko. Pero sinasabi niya, alam mo nak, mabuti nang masaktan ka ng konti kaysa mabalian ka ng braso ulit. Bakit? Nabalian na po ako ng braso noon. Hindi kasi ako nakikinig. Nung bata ko, ngayon, thank you Lord, nagagamit ko. Example, di ba? Sa mabalian ulit ako ng isa pang braso o ng leeg na, di ba? Papaluin na lang ako ng nanay ko. Bakit? Kasi inililigtas niya ako sa matinding kapahamakan. At dahil mahal ako ng nanay ko, kinokorek tayo. Ang Lord nga sabi niya, ang aking anak, ang mahal ko. Sabi niya, dinidisiplina ko. Pinaparusahan ko ang aking anak kapag kamali. Di ba? Kapag ganyan magmahal ang Lord, nagtuturo siya sa atin. Hallelujah. At ano po, dahil mama ko, kapag halimbawa kinokorek niya ako, sabi niya, nak, bawa naman ang hininga mo. Kunari lang po kunari lang. Mag-toothbrush ka nga, ayokong ipin mo, ayokong umitim, ganyan. Sakit naman. Paano kung di ako nakinig? Grabe ka ma, sinaktan mo ko. Ayoko na nga, hindi ako nag-toothbrush. Mabaho pa rin yung hininga ko. Di ba? Kahit ano ko siya, nabara ko siya, pero out of concern, kaya sinabi niya sa akin, nak, ang pangit ng buhok mo, ayusin mo. Diba? We must learn, everyone sa atin, ma-learn natin ma-appreciate ang correction, especially when it comes to genuine sincerity. Kumbaga, sincere na love, ng malasakit ng ating mga kapwa sa atin. So, ayun po, alam niyo po ba, merong mga ibang churches, hindi nila makorek yung pastor nila. Nalaman nila, halimbawa, nagnanakaw pala. O yung iba, may alam nila, nang-re-rape pala. Hindi nila kinokorek. Anong nangyayari pagka ganon? Ang church palubog ng palubog, papangit ng papangit. Kaya napakahalaga, tayo po, kinokorek natin ang isa't isa. Sa bahay, amin po, si mama, kinokorek ang pastor namin. Si papa kami, mga anak, kinokorek din ang nanay namin. Nagkokorekan po tayo. Bakit tao tayong lahat? Tayo po na nandito. So tayo po, hindi tayo exempted sa correction. Mahalin po natin kung sino po yung nangongorek sa atin. Kilalanin lang po natin yung sincere. Sabihin natin, salamat sa pag-correct sa akin kasi alam ko mabuti ang nais mo. Ganyan po magmahal ang ating Panginoon and hopefully ma-appreciate din po natin ang kanyang love. Hallelujah. Number 2 po, forgiveness. Ayan, iba naman po yan. Kasi medyo masakit yung kanina. Ito medyo po, ang pagpapatawad. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 43 to 47. Ay, haba. Sabi, you have heard the law. Sabi, that says, love your neighbor and hate your enemy. Yan daw ang sinabi ng batas noon. But I say, love your enemies. Pray for those who persecute you. In that way, you will be acting as true children of our Father in heaven. For He gives His sunlight to both evil and good, and He sends rain to the just and the unjust alike. If you love only those who love you, what reward is there for that? Even the corrupt tax collector do that much. If you are kind only to your friends, how are you different from anyone else? Even the pagans do that. Sabi ng Lord. So ang gusto pala ng Lord ay mahalin din natin ang ating kaaway. Diba? Yung kumbaga, teka lang, ano ibig sabihin yan? Alam nyo, sabi, while we were sinners, Christ died for us. Alam nyo, hindi pa tayo nagsasorry. Ang Lord natin, natuto na magpatawad. Lagi pong example na naririnig ko nung bata ako kapag kami kaaway tayo. Yung kaaway natin, natutulog na mahimbing. Tapos tayo, iniisip pa rin natin yung ginawa nila sa atin. Diba? Minsan po tayo ay stress na, kakaisip sa, mali yung ginawa sa akin. Ang sakit, nararamdaman ko parang tinusok ng ice pick. Ganyan, diba? Parang may konting lamig, may konting init. Pero, kumbaga, yung nararamdaman natin, yung hindi natin alam, yung umaway sa atin, wala, hindi tayo naiisip. Diba? Ang saya lang ng buhay nila. So, napakahalaga po na tayo matuto rin tayong magpakawala at matuto rin tayong magmahal ng kaaway. Madali po ba yon? Hindi po. Napakahirap po niyan.
Yung iba nga po, tingin ko talagang kukunot ang noo kapag habang nakikinig po dito, hindi po madali yan. Pero yan po ang inutos ng ating Panginoon. Pagkat ganyan po ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ganyan po ang ginawa ng ating Panginoon nung tayo po yun Hindi lang tayo buhay noon, pero meron tayong mga kasalanan na ayaw nating i-give up. Lord, mahal kita! Lord, mahal kita! Pero hindi ako maka-attend ng Friday, Wednesday, ganyan. Mahal kita, Lord, pero hindi ako makapagbigay sa ng tulong sa mga nangangailangan. Lord, mahal kita, pero hindi ako makapagbasa ng Bible, hindi ako makapag-pray, 'di ba? So, love, mahal kita, pero busy ako Di ba po? Di ba pwedeng sabihin natin, ang daling sabihin mahal, bakit nakasanayan ng tao? Huwag sinabi nating mahal ang isang bagay, take. Si mama po meron siyang pinapanood dati, Queen Shondok, ang kanyang paborito po nila yan. At yan, Queen Shondok. Ewan ko po sino po dito nakanood ng Queen Shondok noon. Oy, konti na lang Ganda po yon actually. Ano po siya, meron yung babae na Queen Shondok, meron siyang parang love interest doon Sobrang kilig nila. Alam niyo, yung pinakamatingting ginawa nila ng dalawang bida, hinawakan yung balikat, natunaw sila mama, hinawakan lang yung balikat sa Queen Shondok. Pero yun na yun. Yun na yung pinaka-action na ginawa ng dalawang Pero alam niyo po, doon kasi, yung lalaki, tinuruan siya ng nanay niya. Sabi niya, kapag ako nagmahal, kinukuha ko. Sabi niya, pag ako nagmahal, kinukuha ko. Akin yan. Kumbaga, pag itong fried chicken na to, akin yan. Kasi mahal ko yan Ganyan. Pero si Bidam, yung pangalan ng lalaki na nagmamahal kay Shondok, sabi niya, kapag ako nagmahal, ibibigay ko. Magbibigay ako na magbibigay. Hindi po madali yon, di ba po? At sa kaaway po, uso sa atin kasi agawan Pagka gusto kong fried chicken, di ba? I love chicken. Ay, ganyan na po kababaw ang word na love ngayon, di ba? I love fried chicken. I love milk tea. I love ice cream. Kung ano pa mga chocolates, parang ganyan. Di ba? Bumabaw na ang klase ng love. Pero yung love na yon is actually extreme like lang yun Gustong gusto mo isang bagay. Pero dito pinag-uusapan natin as ang true love. And ang true love na itinuro ng ating Panginoon, na minsan masakit, pero ang kaaway mo, mahal ko din. Kagaya ng ginawa ni Jesus, namatay siya para sa atin. Kahit pa may kasalanan, ang anak mo sa'yo, di ba? Papatawarin mo yan anak mo yan di ba? Ganun din ang nanay natin. Maaring may kasalanan din sila sa atin. Di naman palaging tama ang nanay at ang tatay natin. Pero mahal namin ang isa't isa, kaya marunong kami magkapatawaran. Maaari po, naririnig ko kanina, may nagpatotoo po. Ang sakit po nun. At ang hirap patawa, nauunawaan ko po, napakahirap ng mga ganong klase ang binitawan na salita sa atin. Pero ang turo po ng ating Panginoon, hayaan mo na yun, nak. Kumbaga, ang salita yan, pwedeng kalimutan. Sabi sa akin ng nanay ko, ang salita yan, pwede mong kalimutan yan. Kumbaga, wag mong panghawakan, wag kang magmukmuk sa isang gilid. Mahal na mahal ka ng Diyos. Alam nyo, kahit ang buong mundo, sabihin na pangit ako, pag sinabi ng nanay ko sa akin na, anak, hindi ka pangit ngayon. Alam ko bakit. Pag pangit ako, sinasabi niya pero sabi niya sa akin Pero pag sinabi ng nanay ko, anak, hindi ka pangit ngayon, pogi ka ngayon, ay, thank you, ma. Di na ako maniniwala sa kasinungalingan ng buong mundo. Kaya ang ating amang nasa langit, kapag sinabi niya, anak, maganda ka sa mata ko. Diba? Mag-toothbrush ka lang, mas maganda ka pa. Ng Lord, di ba? Mag-ayos ka lang. Kumbaga, papagsamahin natin yung forgiveness tsaka yung correction, di ba? Anak, sabi niya, mahalaga ka, valuable ka, makinig ka lang sa correction, nak. Ang baho mo na. Kunwari, ng Lord, di ba? Makinig tayo sa correction. Hindi pwedeng Lord lang ng Lord ang laging magbibigay tayo sa ating Panginoon. At alam niyo po, wala namang mapapala ang Lord pag inaayos natin ang sarili natin. Masaya lang siya pag nakikita niyang masaya din tayo at mabango tayo at puno tayo ng pag-ibig ng isa't isa po. Yan ang gusto ng ating Panginoon. So, tuloy po tayo ngayon. Saan po ba ang ayaw pong gumalaw? Baka nawalin yata ng battery. Yan, next na lang po. Alright. Sunod naman po. Ano po yung kanina? Correction. Forgiveness. Ayan po, mga forms of love po yan. And number 3, service. Ayan naman po. Sa John chapter 13, verse 34 to 35. Kung love mo ang isang tao, pinaglilingkuran natin. Si Jesus, okay, sige po, balik lang natin ng konti. Si Jesus po, nung siya po ay kasama ng mga disipulo bago sila nag-Last Supper, meron siyang ginawa bago nag-Last Supper. Alam niyo po ba yung ginawa ni Jesus? Nung Last Supper po yan, may ginawa siya. Kumuha siya ng bowl. Kumuha siya ng
pamunas. Hinugasan niya ang paa ng mga disipulo niya. Diba? Pinaglingkuran niya. Teka lang, sabi ni Peter, Lord, kayo ang master. Kami ang mga tagapaglingkod nyo. Kayo ang hari namin, Panginoon, Jesus. Diba? Pero bakit mo ginagawa yan? Bakit mo hinuhugasan yung paa ko? Diba? Tumahimik ka, Peter. Hugasan ko ang paa mo. Bakit? Ano sabi ng Lord? Sabi ng Lord, so now, I'm giving you a new commandment. Sabi, love each other just as I have loved you. You should love each other. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Ano sabi ng Lord? Just as I have loved you. Sabi ng Lord, kung ako na Lord nyo naghugas ng paa, kayo na sumusunod sa akin, gawin nyo rin yun. Sabi ng Panginoon, maghugas din tayo ng paa ng iba. Sabi nga kanina ni Ate Sharon, kung mapapanood niyo po doon sa main, hinugasan niya ang paa ni Judas, kahit alam niya tatraido rin siya mamaya. Hinugasan niya ang paa ni Thomas, kahit na alam niya magdududa pagka buhay niyang muli. Hinugasan niya ang paa ni Peter, kahit alam niyang mamayang madaling araw, ikakaila siya. Alam niyang ganun yung mangyayari, pero hinugasan niya pa rin yung paa ng mga disciple niya. So yung mga huhugasan po natin pa, hindi po yun yung mga perfect na sa atin. Maaaring may mga pagkukulang pa rin yan. Pero yan po, ang paghuhugas ng paa ay simbolo lamang. Simbolo po ito ng paglilingkod natin. So sige po, pinatawad natin sila. Sige, kinorek natin sila. Iba, puro ganun lang eh. Puro correct eh. Love mo ba? Hindi porke nangorek, love eh. Di ba? Pero yung nagpatawad ka, hindi ibig sabihin na paglilingkuran na rin natin sila eh. So idagdag po natin yan sa ating love na itinuturo ng ating Panginoon. Gawin ninyo, sabi ng ating Panginoon, gawin ninyo kung ano, sa inyong kapwa, kung ano ang ginagawa ko rin sa inyo. Love one another. Love each other just as I have loved you. Inutos po yan ng ating Panginoon. At gustong, niya po, talagang inaasahan niya po yan bilang mga tagapaglingkod natin na gawin natin yan. Ngayon po, ayan, alam ko po, meron tayong mga kapamilya, meron tayong mga mahal sa buhay na minsan nakakainis. Sabi ko sa'yo, huwag ka magdroga eh. Sabi ko na sa'yo, huwag mo nang, huwag ka na magyosi, hindi maganda yan eh. Diba? Sinasabi, pero ayaw pa rin makinig. Diba? Ayan. So, alam niyo po, yung kapatid ko ay, nililigawan. Alam ko po, si Ann po, niligawan ko po yan noon. Ngayon, sa akin panliligaw sa kanya, may nagtanong sa akin, Kuya Joseph, paano kung busted din ka? Sabi ko, kung binasted niya ako, mali siya. Joke lang po. Sabi ko, joke lang po. Sabi ko, pag binasted niya ako, hindi ibig sabihin, titigil ako. Bakit hindi naman nakadepende sa kanya yung love ko? Nawala ba yun pag busted niya sa akin? Hindi. Ibig sabihin, dapat mas pogian ko pa. Oh, yun. Diba? Ibig sabihin, mas galingan ko pa. Bakit? Kasi hindi pa siya impressed eh. Di ba? Hindi pa siya na kaya sabi ko, love, kahit na hindi pa ako, kunwari, bumasted siya, di ba? Na tutuloy ko lang. Kumbaga, pakita ko bakit. Hindi naman niya kasi nga ako mahal pa eh. Pero mahal ko siya. Di ba? Yan ang gusto ng Lord na gawin natin kapag tayo ay mayroong mga kamag-anak, mga kapamilya, mga sinesyaran, di ba? Let us fight for them. Fight for what is right. Mga anak natin, mga magulang natin, nakikita natin, patuloy pa rin sila. Halimbawa, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Di ba, nakikita nila, nagpe-pray pa rin sila kay, kanino po? So, iba-iba yung mga pinagpe-prayan pa rin nila, di ba? As kay Mahal. Kay Mahal na po, di ba? So, ayun po. So, pag nakikita natin, Lord, bato yun eh. Kumbaga, hindi naman yan ang kumbaga kagustuhan mo eh. Pero pag-pray pa rin natin ang ating mga kapamilya. Tuloy po natin, let us fight for them. Huwag tayong sumuko. Mahalin natin ang ating mga anak, mahalin natin ang ating mga kapamilya, even mahalin natin yung mga sineshare natin sa trabaho kung sila po ay nashare na natin at nakikita natin na hindi sila interesado. Ipaglaban lang po natin. Let us be there for them when they need us. Si Jesus naman po, ganun din eh. Ang dami niya din pong mga kinausap na kumbaga ayaw sa kanya eh, 'di ba? Pero open pa rin ang arms niya. Kahit na si Peter nga pinagkalulu siya. Tinabuyan siya eh. Si Judas pala 'yon nagkalulu sa kanya. Si Peter ay siya parang tinanggi, parang gano'n. So, ayan po, sabi,
Yan, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Ano ibig sabihin po niyan? Nung tayo po ay sinners pa noon, si Jesus, hindi siya nagpapigil. At binuhat niya na yung cross. Hanggang sa paano? Hanggang dulo, hanggang ipako na siya. Pinaglaban tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo sinukuan ng ating Diyos na buhay. Kaya paglaban po natin to hanggang dulo, paglalaban natin ang pamilya natin. Hanggang dulo, paglalaban natin ang mahal natin sa buhay. Paglalaban natin ang asawa natin. Paglalaban natin ang mga anak natin at mga magulang natin. Lastly po, ayan, set them free. Ano po ibig sabihin yan? Huwag naman nating sakalin ang ating mga mahal sa buhay, di ba? Meron po akong nakita, lalaki siya, parang may sabit yata siya. Ngayon, sa bandang, ano yata, hindi ako sure kung sa Sweden yata yon or sa Norway. Meron siyang nagustuhang bata. Ang ginawa niya dun sa bata, kinidnap niya. Pagka-kidnap niya dun sa bata, is 14 years yata yon, nasa basement, nasa basement ng, doon na lumaki yung bata, kumbaga. Tapos nire-rape niya, kumbaga ang daming mga offenses na ginawa dito sa batang to. Bakit? Kasi yun yung love niya, yun yung way ng love niya. Ngayon pag halimbawa, nanligaw ka, hindi ako papayag! Nasa iba ka! Di ba? Pagka yung mga iba, hindi ako papayag! Sabi sa akin ng nanay ko, pagka ganun, love mo ba talaga yung tao o love mo lang yung sarili mo? Kasi, hindi mo na mapakawalan eh. Alam niyo po ang Lord, pinakawalan tayo eh. Ayaw niya kasi na yung love natin, pilit. Di ba? So, kung meron po silang sarili na decision na ayaw ko sa Lord, wala tayong magagawa eh. Let us fight for them in prayers. Let us fight for them through service, through correction and forgiveness na maayos, ganyan po. Pero ayun po, fight for them by doing what is right. Pero po, kapag ayaw talaga nila, decision po nila yon. So, kaparte po ng pag-ibig is to set them free. Tulad ng ginawa sa atin ng ating Panginoon. Pero hindi tayo titigil sa panalangin. Hindi tayo titigil sa paghihintay. Naalala niyo po sa Luke chapter 15, verse 11 to 32, the prodigal son. Yung tatay po, binastos ng anak di ba? Sabi ng anak, tay, akin na yung mana ko. Kahit boy ka pa, alis na ako dito. Ginawa ng tatay, sige, binigay. Pero dumating yung time, naghihirap din yung anak At nakita, kumbaga hindi marunong yung anak magpalago ng pera kasi, di ba? Kinuha niya na ang lahat. At anong sabi doon, yung tatay naghihintay sa bintana, di ba? Or kumbaga pagdating niya, niyakap siya kagad ng kanyang tatay. So hopefully po, dumating yung time, let us pray for that time to come, na yung mga pinagpe-pray po natin, mga mahal natin sa pamilya, yung love that is more than romance, di ba? Love na more than isang partner lang. Love, ang gusto ng Lord, magkaroon tayo ng ultimate love na nanggagaling sa ating Panginoon. Alam niyo po, ganitong klase ang love na gusto ng Lord na magkaroon tayo. Gusto po ba natin ang love? Amen. Alam niyo po, ang greatest love ay naibigay na ng ating Panginoon. Ang tanong na lang, natanggap niyo na po ba? Meron, di ba, kumbaga yung, nalimutan ko, meron kami ni Anes, parang may nag-send siya ng pera. Nag-send na Natanggap mo na ba? Kumbaga, yung sinend na GCash, parang gano'n. Naibigay na ng Lord Sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Naibigay na ang ultimate love sa atin, si Jesus. Pero alam nyo, hindi lahat interested dito sa love na to. Sa kakilala ko po na nililigawan, maaaring may nagbigay ng love sa kanya Iba't ibang tatlo yun, kunwari, ganyan, di ba? May nagbigay ng love Pero may tatanggapin siya kung anong klaseng love ang gusto niya Ang gusto ng Lord, piliin natin yung true love. I-apply natin. Alam niyo po si Peter, he had the opportunity to apply true love. He had the opportunity. Noong time na sabi niya, Lord, hindi, mauuna pa ako. Sabi niya, mamamatay ako bago kanila mahuli. Di ba? Pero noong time, anong ginawa niya? Tumakbo siya Tapos, nung tinanong siya, dininay niya Jesus. That was his opportunity. And he failed it. Diba? He blew it away, yung opportunity ni Peter. And hopefully guys, tayo po, nandito, hindi natin ma-blow away yung opportunity na yon to love one another, to love our neighbors, to love our enemies, and to love properly, rightly.
Kasi po, meron tayong sariling language ng love. Alam niyo po, wala na akong picture dito, pero sino po dito nakakakilala kay Iron Man? Taas ang kamay. Napanood po, Iron Man, yan. Yung artista po ni Iron Man ay si Robert Downey Jr. na ano po yun, may mga ilan din siyang movie, kamakailan lang sa pero hindi ko nababanggitin yung mga iba niyang movies. Pero po, si Robert Downey Jr., bago siya, makita niyo medyo matanda na siya eh. Pero bago siya, dati, nung medyo kabataan niya, sumikat na yun noon. Bago pa yung ngayon. Kaso nawala siya. Bakit? Nagdroga. Dati, na-addict siya sa drugs. Nawala siya, and then, bumalik siya, sumikat ulit siya. Buti na lang. Ngayon, alam niyo kung sino nagturo sa kanya magdroga? Si Robert Downey Sr. Kasi po junior siya di ba? Meron siyang tatay. At yung tatay niya, banding sila noon, nung time. Bakit? Sabi kasi, ito lang yung alam kong way kung paano ma-share yung love ko sa anak ko. Kasi love niya yung droga yung tatay di ba? So, dalawa sila, magkasama sila na ang mga tao sa ibang parte ng, ewan ko sa Africa yata yun, kapag love mo ang isang tao, susugatan mo sa likod. Di ba? May mga ganong klase. Kapag love, yung sabi, mga nagtatanong sila, bakit wala kang sugat sa likod? Sabi ng mga asawang babae dun sa isa, na ay, hindi ako gusto saktan ng asawa. Ay, di ka mahal ng asawa mo. Di ba? Grabe. Mga tribo po, ganun ang nila, ganun ang kanilang nakagawian. Bakit? Kasi po tayo, we do what is right in our own eyes Di ba? Pero ang sabi ng Lord, fix your eyes to Jesus. Sa ating Lord, He will show us kung paano talagang magmahal. At yun po, mga napag-usapan natin, examples on how to love. Correction, forgiveness. Kita natin si Jesus mangorek di ba? Si Peter, kinorek niya. Yung sa church noon, na may mga tindahan, kinorek niya. Forgiveness, yan, tinuro sa atin ng Lord na magpatawad. Yan. Service, mag-serve si Jesus pa mismo. Talaga naghugas ng ating mga paa. Fight for them through prayer, through yung service, nagpatutuloy-tuloy lang tayo. Pag-ihintay natin, kumbaga, at di natin nahayaan yung kamag-anak natin masakdan. At ayun, set them free. Kung ano po yung talagang decision nila, ultimately, sige, I respect that and I'll continue praying for you. So ayun po, binigay ng Lord ang ultimate love. Sabi ng Lord is, we love, sa 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. Hopefully, ang ating Lord Jesus ang pinakamaging ultimate model, role model natin. Am I being Christ-like? Am I being loved like Jesus wants me to be loved? Yung asawa ko ba kamukha ni Jesus? O ako ba, kamukha ba ako ni Jesus pag minamahal ko ang asawa ko? Every time na nag-aaway tayo, nakikipag-away tayo sa anak natin, kamukha ko ba si Jesus habang inaaway ko ang anak ko? Habang nakikipag-away tayo sa magulang natin, kamukha ko ba ang Lord? Habang nakikipag-away tayo sa asawa natin, kamukha ko ba ang Lord? Habang nakikipag-away tayo sa iba pang mga tao na nasa labas, o sa lola natin, o sa apo natin, kamukha ko ba ang Lord? Habang nakikipag-away tayo sa leaders natin dito sa church, or sa teacher natin dun sa labas, or sa kung kanino pa mga iba sa mga nakikita ko ang dami nagrarally kasi ganyan na kamukha ko ba ang Lord? Kumbaga, isipin natin yan whenever we are fighting for something. Am I being Christ-like sa ginagawa ko? Paano ko matutulungan ang aking bayan, ang aking pamilya sa way na gusto ng aking Panginoon? So, we love because He first loved us. Tingin tayo sa ating role model at nakita natin. Ayan po, sabi, John 3:16, yun na po nasabi natin kanina, for God so loved us, the world, that He gave Jesus, His only begotten Son. And who shall ever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sabi ni Jesus, last na po to, ito na po ang aking dulong example. Sabi ni Jesus kay Peter, nung time na nagkita ulit sila kasi nabuhay na ulit si Jesus. Sabi, Peter, do you love me? Narinig niya na po yan, no? Diba? Do you love me? Mahal po ba natin ang Lord? Amen. Sabi ng Lord. Then feed my sheep, my lambs. Sabi ng Lord, feed my lambs. Pakainin mo ang mga tupa ko. Tapos tinanong ulit ng Lord, tatanungin ko ulit kayo, do you love Jesus? Amen. Then guide my flocks, sabi ng Lord. Hindi lang kay Peter sinasabi yan, sa atin po yan. Kumbaga, do you love the Lord? Amen. Sabi nun, na-open si Peter. Ay, hindi ko mabasag. Na-open daw si Peter noon, nung pag nabasa niya po yun. Sabi niya, Lord, kasi naalala niya na dininay niya si Lord 3 times
Naalala niya rin nung sabi niya, Lord, handa ako mamatay para sa'yo. Pero hindi nangyari yun, di ba? Sabi niya, Lord, alam mo yung tunay na laman ng puso ko. Sabi niya, alam mong mahal kita. Sabi ng Lord, then feed my lambs. Ang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon ay gagawin kung anong sinabi niya. Pag sinabing, Lord, ikaw ang Panginoon, alam po ba natin ang ibig sabihin ng Panginoon? Ang Panginoon, Lord, ikaw ang may-hari ng bahay ko. Pag may gusto kang gawin sa bahay ko, gamitin mo. Linisin mo. Alam niyo po, meron akong tito. Yung tito ko po ay ibang simbahan to. Hindi to kakaano natin. Kumbaga, hindi natin to kaparehong simbahan. Pero alam niyo po, yung taas ng bahay niya, meron siyang TV, meron siyang mga upuan, yung mga tao pwede mag-GNS anytime. Ang galing. Bakit? Love niya ang Lord eh. Kahit pa iba yung kanyang napiling paniniwala, love niya si Jesus eh. Kaya sa taas, meron siyang TV doon. Lord, gamitin mo yung bahay ko. Kumbaga, gamitin mo yung ano. Meron pa siya, business. Kailangan daw, 2 floor nun. Bakit? Kasi sa taas, lalagyan niya ng TV. Lalagyan niya ng mga, sipin niyo, paano kung kikibuloy pala yun? Diba? Pero grabe ang kanyang talagang debosyon sa kanyang ginagawa. Para kay Jesus, are we willing to give that much? Diba po? Naalala ko po, may mga iba na mga followers po talaga, bigay ng bigay na kung ano yung meron sila. But we can give more than just material bagay. We can give our time in prayer, in reading the Bible, in serving one another, even yung mga tao sa labas. So hopefully po, sa araw na ito, ay nakumpel po tayo ng ating Panginoon. Mga anak ko, mga kapatid ko, pareho, father and son, mahal tayo ng ating Panginoon. And I hope na isukli natin sa Kanya yung kung ano yung meron tayo. Kasi what we have, sa totoo lang, not enough. But He still wants it. And hopefully, mahalin natin siya by loving one another. By taking care of ourselves and loving others the way He has loved us. So tulungan po natin, let us build each other up. Correct natin ang isa't isa, appreciate natin ang correction, forgive one another, talagang ipaglaban natin ang isa't isa, serve one another, and hopefully take points nyo po yung mga yan, talking points nyo po yan, and let us set them free din. Hayaan natin na ang love na ibigay nila sa Lord ay hindi pilit. Huwag natin silang, manuhin, brasuhin, parang ganoon. Hayaan natin silang piliin ng ating Panginoon. Ayun lang po, God bless you po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you po so much.